Si Malakas at si Maganda. Isang araw, ang hari ng mga ibon ay lumipad at ginalugad ang papawirin. Mula sa malayo, kanyang natanaw ang mataas na kawayang yumuyukod sa mahinhing paspas ng hangin. Mabilis niya itong pinuntahan at dumapo sa kawayan upang magpahinga. Tik-tok! Tik-tok! May narinig siyang katok na nagmula sa loob ng kawayan. May tinig siyang narinig. Palayain mo ako, o makapangyarihang hari ng mga ibon. Ang hinaing. Tuktukin ng iyong tuka ang kawayang kinapapalooban ko. Hindi ako makahinga. Sambit pa ng tinig. Naisip ng ibon na baka ito ay patibong. Maya-maya'y may butiking gumapang na paitaas sa kawayan. Palibhasa'y gutom, ito'y kanyang tinuka, ngunit hindi nahuli. Buong lakas na tinuka muli ng ibon ang kawayan na kinaroroonan ng butiki. Sa sobrang lakas nito, nabiyak ang kawayan. Isang makisig na lalaki ang lumabas. Salamat sa iyo, dakilang hari ng mga ibon. Ako'y si Malakas. Tuktukin mong muli ang kawayan. Iyong palabasin ang aking kasama. Tinuka ng hari ng mga ibon ang isa pang kawayan. Isang mahinhin at magandang babae ang lumabas. Ito'y si Maganda, ang aking asawa. Pinalaya mo kami, dakilang ibon. Sina Malakas at Maganda ay dinala sa pulong luntian at kumikinang sa sikat ng araw. Dito sa perlas ng dagat silanganan, sa Pilipinas nagsimulang namuhay ang mag-asawang Malakas at Maganda, ang ama't inang pinagmulan ng lahing Kayumanggi.